Pilipinas, ang oras po 6:40. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Pilipinas, ito po ang DZRH Usapang Legal kasamang Panyera ng Bayan. Attorney Rina Seco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Today pala Israel Day. Ayan, excited tayo ano. Mamaya maraming magsha-shopping for sure. Pero most probably mas marami on Saturday kasi weekend. But anyway, samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi dahil maganda po ang ating talakayan ano. Naalala niyo yung isang lalaki na mayroong girlfriend na bumili ng property, pagkatapos ipinangalan sa kanilang dalawa ng girlfriend niya yung property, tapos naghiwalay sila, gusto niyang bawiin, ang problema ipinaparenta na sa iba no? Tapos blinak na daw siya sa Facebook. Usapang Legal. Ayan, mamaya po merong follow-up question ang isa nating listener kasi para nasa ganung sitwasyon din. Pero bago yan, no? Pag-uusapan po muna natin ay tungkol sa kung kanino mapupunta ang lupang minana ng namatay na asawa. Ayan. Usaping mana. Bakit nga ba ang mga questions nyo no, tungkol sa mana, property, hiwalayan? Parang yun yung nagiging trend or parang akala ng tao yun lang yun lang ang limit or hanggang doon lang ang pwede nating talakayin. Pwede rin po tayo magtalakay ng iba pa. Ha? Although parang ganun talaga ang mas maraming problema, di ba? Anyway, no, simulan na po natin ang ating talakayan dahil marami-rami po ang mga na-screenshot ko dahil napakarami po ninyong mga questions at wag po kayo magtatampo ano. Dahil hindi po sa una-unahan pero depende po sa topic na napipili natin at syempre lahat po ng related topic yun po ang kinukuha ko, ini-screenshot ko. Usapang Legal. Okay, so dakuan na po natin ang ating first question. Yan, attorney, may itatanong lang ako, namatay ang asawa ko, may mga lupa siyang namana sa magulang niya, meron din naman ako napundar, bahay at lupa. Gumawa ako ng waiver na ibibigay ko lahat ng namana sa anak namin kahit buhay pa ako. Nag-asawa na siya at nag-asawa na rin ako. After ilang years, nagkasakit siya at nawala na din. Hindi sila nagkaroon ng anak pero may anak kami. Mapupunta ba sa asawa niya ang mga namana bahay at lupa? Kasi po naghahabol yung husband Thank you very much sa sagot, attorney. Usapang Legal. Yan po ang dyan po iikot ang ating talakayan at syempre yung mga related questions ano. Pero yan po ay screenshot kaya po yung like for example yung spelling ng waiver. Ang waiver po is W-A-I-V-E-R at pagkatapos yung sagot S-A-G-O-T at marami pang iba. Pero nakuha naman natin yung gist ng question na yan ano. Mahalaga pong malaman kung kayo ba ay kasal? Kayo ba ay annulled na? Kayo ba ay ito bang pangalawa niyang kinakasama? Ay meron ng nagpakasal sila ng iyong misis or ex-wife or ex-husband? Ex-wife, no? At syempre, dyan po iikot ang sagot. Yan, depende dyan ang sagot. So, if they are not married, are you still married? Mahalaga po yan. So, welcome po si Mr. Santi Elizalde sa kanyang delivery na kape dahil meron siyang Turkish coffee with cardamom. Sige na, pasok na Sir Santi. Usapang Legal. Alam niya, napakaswerte ko po. Meron po akong taga-deliver ginawa na ako ng kape na binili niya. Pagkatapos i-deliver pa niya dito sa akin. Papasukin mo na nga ano ba pangalan nito? Josa, papasukin mo na nga si Sir Santi dito at na makainom na ng kape bago tayo mag-umpisa para mas ganado sumagot. Anyway, so dakuan po natin yung first question. Ang tanong, are you still married? No? At kung married pa kayo, so ibig sabihin yung pangalawang asawa niya, yung kinasama niya bago siya namatay, ibig sabihin live-in partners lamang sila, no? I use the phrase lamang, no? Not hindi para insultuhin kundi to emphasize na mas lamang po kung kasal, no? Wala pong karapatan, no, na magmana yung live-in partner sa kanyang namatay na kinakasama, no? Kahit pa magkaroon
ng will saying na itong property ko na ito, no? Ipapamana ko hindi sa aking legal na asawa kundi sa aking live-in partner, no? Hindi po ito valid. Bakit? Meron pong specific na provision, no, sa law on succession na nagbabawal, no, ng donasyon o kaya pagpapamana sa mga illicit relationships. Usapang Legal. Abay, illicit relationships, ibig sabihin, itong namatay or itong nagpapamana or nagbibigay, nagdodonate, ay may sabit. O kaya naman yung itong pinagbibigyan niya ay may sabit din at meron silang relationship na dalawa. So meron pong specific na provision ang ating civil code, no, na nagbabawal dito, even the family code. Kaya naman, ito pong ating texter, ating nagpadala ng kanyang mensahe, kung kayo po ay legally married pa, no? At therefore, ang sinasabi ninyo, yung namatay na asawa ninyo or ex-wife ninyo, may mana sa magulang, no? Depende po kung kailan na mana ang property, no? Kung kayo ay magmamana dito or ito ay ibig sabihin kung ito ay bahagi ng conjugal property ninyo or at magmamana pa rin kayo or magmamana lang kayo at magmamana kayo ng inyong anak. Usapang Legal. Malaga pong malaman kailan ito namana. At that time na married na ba kayo? Kasi kung married na po kayo nung ito ay namana ng inyong ex-wife, no, na dati ninyong asawa ninyo, no, assuming na kayo ay kasal pa. Kung married na kayo, ibig pong sabihin ito ay bahagi solo, no, eksklusibong bahagi ng kanyang estate. Anong ibig sabihin nito? Bahagi ng kanyang estate, therefore kayo, yung mga compulsory heirs niya ang magmamana. Sino ba yung compulsory heirs niya, no? Ang compulsory heirs ng isang mister o ng isang misis ay syempre ang kanyang anak, whether legitimate or illegitimate, at gayon din ang kanyang asawa. In the absence of yung anak, yung pong magulang, ang kanyang compulsory heir and the asawa or the spouse. Now, ang sinasabi nyo, meron kayong anak, no? So, kung ito po ay namana ng inyong asawa during the time na mag-asawa na kayo, ibig sabihin eksklusibong property niya ito at, no, ang mangyayari kayo, no, assuming walang valid disinheritance at wala rin namang judicial separation of property in which kayo po ang unang nagkasala and therefore hindi kayo magmamana sa kanya, assuming na kayo ay nananatiling compulsory heir, maghahati po kayo ng anak ninyo sa mga ari-ariang naiwan niya. Usapang Legal. Kung halimbawa naman po at ito ay tinanggap ng inyong asawa bago pa kayo naging mag-asawa, ibig sabihin at the time na single pa kayo pareho, ibig pong sabihin itong property na minana niya nung siya ay single pa ay magiging bahagi, assuming kayo ay kinasal after August 3, 1988 and therefore ang inyo pong property regime is absolute community of property, no? Kung halimbawa po ganito, ibig pong sabihin, bahagi ito ng absolute community of property and therefore, maghahati muna kayo doon sa property na minana niya, no? Pagkatapos yung kalahati nun sa inyo yun yung share ninyo sa absolute community at yung kalahati, yun ay pagmamanahan ninyo ng inyong anak. Assuming isa lang ang anak ninyo, yung kalahati na naiwan matapos ma-set aside ang share ninyo sa absolute community of property, yun po ang paghahatian ninyo. So, ibig sabihin, in total, no, ang mapupunta sa inyo, exclusive property plus the mana is 3/4 at yung 1/4 ang mapupunta sa anak ninyo. Usapang Legal. And therefore, yun pong kinakasama bago pa siya mamatay ay wala pong karapatan sa property na naiwan or namana ng inyong asawa. Usapang Legal. Now, ibang usapin po, kung halimbawa ay hiwalay na kayo, at itong legally, ibig sabihin either terminated na ang marriage ninyo or declared void ang marriage ninyo at nagpakasal siya doon sa pangalawa niyang kinakasama. Kung ikinasal po siya sa pangalawang kinakasama, wala kang habol dito pero may habol po ang inyong anak.
No? Ibig pong sabihin bilang compulsory heir ng inyong ex-wife, no? Entitled siya sa kalahati ng ari-arian. Ayan. Yun. Usapang Legal. So, yun po ang sagot natin sa first question. And if you have questions related to this, 0919-282-6485 o kaya po sa DZRH News Television Facebook page bilang comment or sa DZRH News Facebook page bilang comment. Pwede din po kayong magpadala, of course, ng comment, ng tanong bilang comment sa DZRH TV4K live stream sa YouTube at susubukan po nating sagutin ang inyong mga questions. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa lahat ng mga nanonood sa atin mula sa iba't ibang panig ng mundo, especially po sa ating mga nanonood sa DZRH TV4K live stream. Magandang gabi, Rudy Val Palma, nanonood sa atin sa YouTube, Miss Joy Garimbao, Miss Maricar Angeles, Beth Gray, si Restina Santos, at syempre pa magandang gabi po sa mga nanonood sa atin dyan sa General Santos City, lalong-lalo na po Congresswoman Shirley Nograles and husband. Magandang gabi po sa inyo. Eduardo Narvaez, Kenneth Arevalo, Cherry Coffer, Eduardo Narvaez, Atlanta, Georgia, USA, Rix Von, Michael Maravillo, Henry Dolohan sa Botolan, Zambales, Amore Gionson. Sasagutin ko yung question mo later on. Maricel Bucal, Raul Destacamento sa Sorsogon City, Tita Ami Miraflor Garcia, Jerry Sumagaysay, Mami Belen Rivera, ganyan din Maricor Angeles, Dante Reyes, at Daddy Roel Resio, Alex Odaundo, si Jerry Sumagaysay, Carlito Romero, may question din siya at sasagutin po natin. Juna Beth Pineda, magandang gabi. Sabi niya, marami daw na nababahagyan sa ating programa. Thank you very much. Rodel Anash, Elmer Bendol, Ivy Gutierrez, Magdalena Martin, Florence Regalo at ang mga taga-Pila, Laguna. Nanunood din po sa atin ang mga taga sa Angona Rizal, Miss Irene Almodovar, Gael Enriquez, Grace Recta Moonbeats, at maraming iba pa. Feel free to share our discussion tonight para marami pa pong matuto sa ating talakayan. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Mamaya po sa ating pagbabalik, dahil may question dito kung paano or kanino mapupunta ang lupa kung patay na ang kuya niya. At wala naman po siyang anak sa kanyang asawa. Ito ang tanong ko lang, kanino po mapupunta ang lupa kung patay na ang kuya namin at wala naman po siyang anak sa asawa niya. Ang lupa po ay galing sa tatay ko at nakalagay po sa titulo marriage siya doon sa hipag ko. Paano po gawin namin para makuha namin? Yan po at iba pang mga questions na sasagutin natin sa atin pong pagbabalik. Diyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Nagbabalik po DZRH Usapang Legal kasama panyera ng bayan, Attorney Rina Seco. Tinatalakay po natin kanino ba mapupunta ang lupang minana ng namatay na asawa. Common po ito, common question. Ito yung nakikipagpatayan, nakikipag-agawan, gera patani ang mga in-laws, Lalong-lalo na yung halimbawa may asawa tapos yung kapatid ng asawa, yan. Lalong-lalo na kapag may anak or walang anak, napakalaking problema. Kasi ang mga kapatid, syempre nag-aangad, kapatid ko yan pinag-aral ko yan dati close kami yan Ako ang paborito niyang kapatid Usapang Legal. Diba? Walang tatanggi. But anyway, ito pong first question natin, next question natin. Attorney, tanong ko lang, kanino po mapupunta ang lupa kung patay na ang kuya namin at wala naman po anak sa asawa niya? Ang lupa po ay galing sa tatay ko at nakalagay po sa titulo marriage siya doon sa hipag ko. Paano po ang gagawin namin para makuha po namin? Kung wala pong anak ang namatay pero may asawa, at naiwan po ay halimbawa may magulang pa, ang magkahati po ay yun pong hipag mo, at saka yung magulang. Ngayon, kung halimbawang wala po yung magulang ninyo, ang maghahati po ay
ikaw, kayong mga magkakapatid at saka yung hipag. In short, hindi po masusolo ng hipag. So ano po ang mangyayari? Kung halimbawa po 5 kayong magkakapatid, no? Yung isang kapatid ninyo nag-asawa, si Mrs. XYZ. Si Mrs. XYZ, wala silang anak ng kapatid ninyo, ng kuya ninyo. So ang mangyayari po, yung kalahati mapupunta sa inyong 4 na natitirang magkakapatid at yung kalahati ay mapupunta sa inyong hipag. Usapang Legal! That is assuming, of course, na exclusive property ng inyong kuya ang pinag-uusapan. Kasi kung ang pinag-uusapan po ay conjugal asset, hahatiin muna, maghahati muna, i-determine yung exclusive property ng kuya ninyo, exclusive property ng asawa niya, yung share nila sa conjugal assets, at saka pa lang po paghahatian yung kalahati, yung 50%. Usapang Legal! So again, kung halimbawa po ang naiwan ay yung hipag ninyo at kayo, wala na yung magulang ninyo at wala rin mga anak si kuya, so ibig sabihin 50-50 kayo ng kanyang asawa. Yung 50% hindi po balanse ang magiging share ng bawat isa sa inyo, kapareho ng sa hipag, no? Kalahati sa hipag, yung kalahati yun po ang paghahatian ninyong mga natitira pa. Okay? Usapang Legal! Next question please. Attorney, paano po pag nawala na po ang tatay ko? May naiwan po na ari-arian. Sino po ba ang may karapatan? Kapatid po ba ng tatay ko o kami po na anak niya? Hindi po kasi sila kasal ng nanay namin. Usapang Legal! Okay, kahit hindi po kasal ang tatay ninyo at ang nanay ninyo, no? Kayo po ay nananatiling compulsory heir ng inyong tatay, no? Ibig pong sabihin kung halimbawa po ang tatay po ninyo ay may mga kapatid, no, na naiwan, pagkatapos may ari-ari ang naiwan, ang tanging may karapatan po, assuming wala siyang asawa at wala na rin kayong lolo at lola, ang tanging may karapatan po sa kanyang mga ari-arian ay kayo lamang, kahit pa hindi kasal ang nanay at tatay ninyo, assuming kayo po ay kinilala, o kung hindi man kayo kinilala, eventually ay merong mga pagpapakilala na kayo ay nire-recognize nga niya kahit hindi sa birth certificate. Usapang Legal! Anong ibig sabihin nito? Kung kayo po ay non-marital child or illegitimate or anak sa labas, no? Pero halimbawa po na walang pirma si tatay sa inyong birth certificate, maari po ninyong patunayan ang inyong karapatan sa mana or ang inyong filiation or pagiging anak, no, ang inyong blood relation sa pamamagitan ng ibang mga ebidensya. Anong halimbawa nito? Affidavit o kaya mga sulat o kung ano mang, or even pictures, or kumbaga yung tuloy-tuloy na paggamit niyo sa kanyang pangalan bilang tatay niya hindi at wala siyang objection, knowing na inaangkin niyo siya bilang tatay, maari po ninyo itong gamitin. Usapang Legal! Crucial po ito na impormasyon para sa mga illegitimate children. Bakit kanyo? Tapos walang asawa. Pagkatapos ang naiwan ay mga kapatid ng namatayan, no? Dahil kung wala po ang anak, no? Kung wala pong illegitimate na anak or non-marital, no? Dahil wala naman pong ibang mga compulsory heirs pa, ang mga kapatid po ang automatic na magmamana, no? Assuming wala pong will or walang naiwan yung tinatawag nating last will and testament. Usapang Legal! Ayan. So, napaka-crucial po yung patunay na kayo nga ay anak, no? Dahil kung ako ay kapatid at interesado ako sa mga properties na iniiwan ng kapatid ko, no? Saglit lang. Baka hindi ka totoong anak. Baka iba ang tatay mo, 'di ba? Pwedeng-pwede po itong gawin. At nangyayari po ito sa totoong buhay. Usapang Legal!
Next question please. Patulong din po kami, problema din po sa lupa. Yung pong, marami mahilig siya sa H. Yung pong asawa ko, ang magulang ay hiwalay sa asawa. Tapos nag-asawa po siya ulit, nagkaanak ng 6. Ngayon po simula nung iwan siya nung unang asawa, hindi na siya bumalik doon sa lupa na sinasakaahan ng 40 years. Tapos binenta nila ang lupa na hindi pumayag silang magkakapatid. Timberland po ang lupa at lumapit kami sa PAW pero wala pong nangyari. Para makapatitulo, ano po ang kailangan namin gawin? Sana naman po ay matugunan niyo po kami. Halos 1 taon na rin po kami nakikipag-agwan sa nasabing lupa. Usapang Legal! Unang-una, ang timberland, mas kilala po nating forest land, ay tinatawag pong hindi or not alienable and not disposable. Anong ibig sabihin nito? Nakareserba po ito sa estado. Hindi po ito maaring mapatituluhan ng pribadong individual habang ito ay classified as forest land or timber land. Usapang Legal! So ano po ang sinasabi ninyong ibinenta? Kayo po ba ay may forest land management agreement, forest management agreement na kontrata sa gobyerno? Kung kayo po ay merong forest management agreement, no? Ito po ay maaring mai-transfer sa inyong mga nearest relatives, but subject po doon sa approval ng DNR. At the same time, subject po doon sa mga kondisyon ng inyong forest land management agreement. Ngayon, kung sinasabi po, kung wala po kayo nito at kayo ay pumunta lang dyan, nag-occupy, nagtanim, o kung ano man, ay wala po kayong karapatan whatsoever sa property at yun pong pagbebenta na ginawa ng magulang ng inyong mother-in-law ay wala po itong bisa. No? O kayo rin, wala rin po kayong karapatan. The only right you have at the moment is to apply for a forest management agreement o kaya naman po ay yung tinatawag na SIFMA, Socialized Industrial Forest Management Agreement. Yun lamang po. At wag po kayong aalis. No? Maliban na lang kung gobyerno magpapaalis sa inyo. Bakit kanyo? Kapag ka po halimbawa later on, na reclassified or na-convert ang property, ang classification ng property into halimbawa agricultural land kasi that will be the next step. Kapag ka po naging na-reclassify ang lupa into agricultural land, you will have a better right to apply because na-establish na po ninyo yung nire-require ng batas na 20 years of possession and occupation of the property, para makapag-apply kayo ng title sa property at meron po kayong priority. Usapang Legal! So again, hindi po alienable, hindi po disposable, hindi po maaring ibenta ang timberland. Ito po ay nananatili at nakareserba sa estado at maari lamang mapatituluhan ng sino mang pribadong individual sa pamamagitan ng kapag ka nagkaroon po ng reclassification into agricultural and other uses ang property. Usapang Legal! Next question please. Yan, hingi po sana ng tulong kung ano po ba dapat gawin kasi yung mga kapatid ng papa ko gustong ibenta ang lupa pero po ang papa ko ayaw niya ibenta kasi sa akin po niya pinatayuan ang bahay namin ngayon. Pinipilit po kami ng mga tita ko na umalis sa tinitirhan namin sa share na lupa ng papa ko. Pinipersa po kami na gusto ng papa ko po, gusto nilang ibenta ang lupa. Yung sa kanila lang po pero kay papa hindi daw po pwede ibenta. Usapang Legal! Kapag ka po ganito, kapag ka po ganito ang sitwasyon, share sa mana. Yun pong mga kapatid ay walang pakialam dun sa share. Assuming po na kayo ay nagkaroon or silang magkakapatid ay nagkaroon na ng pagpaparte-parte o kung hindi man nagkaroon na ng assignment. Anong ibig sabihin nito? Kapag ka ang isang property, say for example, isang ektaryang lupain. Ang isang ektaryang lupain ay paghahati-hatian ng 10 magkakapatid. Yun pong halimbawa nagkaroon na ng pagbabahagi bagaman at hindi pa napapatituluhan, kada isa. Basta nagkaroon na po ng survey at na-identify na lot A, lot B, lot 1 to 10. At yung halimbawa na-identify sa tatay ninyo ay lot 1. At nagkaroon na sila ng kasunduan to that effect.
yung magbebenta po ng property, ang magbebenta dapat ay yung lamang share ng taong gustong magbenta at hindi pwedeng perasahin ang isang co-owner or isang co-heir na ibenta ang share. Maliban na lamang kung halimbawa po isang maliit na parsela ng lupa na hindi na maaring hatiin, in which case the only solution is bilhin ng taong gustong manatili sa property doon sa kanyang mga co-heir. Ibig sabihin, halimbawa si Norman Moraga at saka si Sofia Gans. Halimbawa, kaming tatlo magkakapatid, ay ako gusto ko nang ibenta ang property ko. Gayon din si Norman Moraga gusto na niyang ibenta ang share niya. Pero si Sofia, hindi, akin to. Gusto ko manatili ito. So si Sofia, kung gusto niyang manatili sa kung ayaw niyang mapunta sa iba ang property, babayaran niya yung share namin ni Norman Moraga. Yun ang pwedeng maging solusyon. Usapang Legal. Kasi kapag maliit ang property, hindi na ito maaring hatiin. Ang maari lang hatiin ay yung napagbentahan. Usapang Legal. Okay, next question please. Next, RHTV. Ayan. Attorney, paano po yung bigay ng tita ng asawa ko? Ikinasal kami 1989, may 2 kaming anak at nag-abroad po ako. Ang title ng lupa ay nakapangalan lang po sa asawa ko, pero noong dinonate, married na po kami. Pinalabas single sa title. Nagsiman ako ng 20 years at ako ang nagbabayad sa lahat na gastos paggawa sa bahay. Naghiwalay kami ng asawa ko, binenta yung property, yung bigay lang sa akin, 1/2 sa halaga ng bahay, which is maliit lang kasi luma na ang bahay para wala akong karapatan sa mga pinundar ko. Usapang Legal. Hindi naman ikaw ang nagpundar ng lupa eh. Di po ba? Real talk, Kung ito ay pamana ng tita ng asawa mo, ito ay ibig sabihin at ipinamana lang ito doon sa asawa mo, ibig sabihin eksklusibong property niya ito. And therefore, wala kang karapatan na makibahagi sa lupa. Ngayon na sinasabi mo, nagtrabaho ka, nagpundar ka, ay obligasyon mo naman kasi talaga eh. Nagpagawa ka ng bahay, abay obligasyon mo din na ninyong dalawa na magpagawa ng bahay. Sinasabi mo, ikaw ang gumastos sa pagpapagawa ng bahay sa property. So, ibig sabihin, yung lupa is an exclusive property of your wife, Pero yung bahay na pinagawa mo, conjugal, Kayong dalawa ang nagmamay-ari nito. So, anong ibig sabihin nito? Tama lang, nakalahati noong value ng bahay ang mapunta sa iyo, ang kalahati mapunta pa rin sa asawa mo because this is conjugal asset. Usapang Legal. Hindi ka maaring makiparte doon sa donasyon dahil lahat ng properties obtained by gratuitous title ng asawa mo during the marriage ay eksklusibong property ng asawa mo or eksklusibong property ng pinagbigyan. Tama ba tayo doon, Dennis? Usapang Legal. Ayan. So bakit ba may parte din yung asawa mo doon sa bahay na pinatayo mo? Kasi even your sweldo, Yung sweldo po ninyo, pagmamay-ari ninyo ng asawa mo. Yun. Di ba? Unfair ba? Hindi po. It is fair. Dahil kapag kayong mag-asawa na, di ba, kayo na ang nagmamay-ari ng lahat ng properties na na-acquire ninyo during the marriage except those obtained by gratuitous title. Ano yung gratuitous title? Dinonate sa isa lang sa inyo, pinamana sa isa lang sa inyo, in which case, yung nagmana, yun lang ang nagmamay-ari. Usapang Legal. Okay, magandang gabi po sa inyo, Irene Almodovar, gayon din sa iyo, Belly Baladares, magandang gabi. Si Cesar Pet Rache, gayon din Escobar, Cosep, magandang gabi dyan sa Cagayan Valley, Del Gambala, meron dito Chinese, Chinese or Japanese character, Maricar Angeles, merong question dito, nasaan yung pangalan mo, ba't hindi ko makita? Mayat Limbo, magandang gabi po sa inyo ma'am. Angelina Palekbar, eto yung question, good evening attorney, tanong ko lang po, paano yung kung ikaw po ang nag-abroad, then 11 years, hindi ka nakauwi, tapos pareho kayo may asawa na pero di hiwalay. So ano pong gusto ninyo, Kapag ka po halimbawa, kayo ay mag-asawa pa rin,
no? Kayo po pa ring dalawa ng asawa nyo ang may karapatan sa mga ari-arian na napundar ninyo kahit iba na ang kinakasama ninyo. Ngayon, kung isa sa inyo ang una ang nagtaksil at yung isa ay nanatiling loyal, yun pong properties na binili ninyo para sa inyong kinakasama, yun po ay pwedeng bawiin ng inyong legal na asawa. Usapang Legal. Magandang gabi sa inyo, Mirna de la Cruz, Sosimo Duarte. Magandang gabi, Victoria Parren. Good evening po. Tanong ko lang po, merong lupain ang biyanan kong namatay. Ang asawa ko po, 8 silang magkakapatid, pero ang nag-aasikaso ay isang anak nila. Ngayon po, ayaw nilang hatian yung 7 kapatid nila ng mga tanim, sanyog, saging at meron pa pong taniman pala. Ganito po ang sitwasyon. Dapat po ay entitled ang lahat ng magkakapatid kahit isa lang ang nag-aasikaso. Ngayon, yung nag-aasikaso, dapat ina-account niya ang lahat ng kinikita. Halimbawang hindi pa po nagbabahagi, lahat ng kinikita, nyog, saging o kung ano pa mang mga tanim, lahat ini-inventory, ina-account. Ito ang kinita sa buwang ito. Ito yung ginastos, ito yung dapat na maging bayad ko bilang caretaker, ito ang malinis, ito ang paghati-hatian nating mga magkakapatid. Dapat ganun. Usapang Legal. Ayan. So DJ Cassie ng RRN, Florence Regalo at maraming iba pa. Magdalena Martin, magandang gabi po sa inyong lahat. At syempre pa Miss Adi Socrates, magandang gabi po sa inyo dyan sa Quezon City. At Attorney Billy Vidal, magandang gabi po sa inyo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Yun pong mga ibang nagtatanong, Miss Joy Garimbao ng Michigan, magandang gabi sa iyo. Beth Gray, magandang gabi at Maricar Angeles. Magbabalik pa po ang DZRH Usapang Legal kasama Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco. Ilan po muna mga paalala? Diyan lamang po kayo. Kayo'y Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Nagbabalik pa DZRH Usapang Legal kasama Panyera ng Bayan at Attorney Rina Seco. Tinatalakay po natin ngayon tungkol po sa mga mana sa asawa or mana ng asawa kung mamanahin ba din ng asawa. But of course, napakarami na po mga questions. Ang daming questions. Natutuwa ako pero nakaka-pressure. Diba, Ma'am Ligaya Supan, Henry Dolohan at Iton Boblalayaw. Gayon din sa'yo, Larry Becerra, Billy Baladres at si Marilyn Ventura. Good evening po, Attorney. Patay na po ang biyanan ko. Isa lang anak, asawa ko po. Nasa pangalan ng biyanan ko ang lupa na ipatabi ang titulo sa pinsan. Nagkautang 50,000, tinubos ko 150,000. Ayaw nang ibigay ang titulo. Nagpasukat na po ako. Pwede ba ilipat sa pangalan ko ang titulo? Nagtatanong lang po. Okay. Kung ito ay tinubos mo, hindi po ibig sabihin na ikaw na ang nagmamay-ari. Bakit? Ikaw po ay nailulugar lamang sa posisyon ng isang nagpautang. So therefore, ang nagmamay-ari pa din po nito ay ang biyanan mo. Ngayon, kung ang sinasabi nyo gusto nyong maging inyo na, pwede naman po kayong mag-execute, sabihin nyo sa biyanan nyo, mag-execute na lang ng document, deed of assignment, o kaya ay deed of sale, i-recognize din yung bentahan, para din yung binayad ninyo para yun ay magiging bahagi ng purchase price, Pero hindi po kayo ang automatikong nagiging may-ari. May karapatan lang po kayong maningil. Usapang Legal. Question ni E&M, Attorney, paano po yung may naanakan ang anak ko? Nag-asawa yung babae at malaki na yung bata nang namatay yung ina. Ibinigay na sa amin at yung bata pero ang apelido nakasunod sa ina niya. Wala pong issue yun kung nakasunod sa ina niya. Ngayon, kung ang sinasabi niyo gustong isunod sa anak ninyo or sa apelido ninyo, paari po yung bata mismo, kung siya po ay nasa tamang edad na, pwede po niyang hilingin na magamit ang apelido ng kanyang ama. Usapang Legal. Pwede din po mag-execute ng affidavit to use the surname of the father. Ang inyong anak, assuming na minor de edad pa rin po yung inyong apo. Now, my next question pa ba, RHTV? Hi, Attorney, I heard po yung last
last week episode about sa guy na bumili ng property and registered under nila ni GF. I want to make a follow-up question since relate po ako. Is ano po ba possible argument to support recovery? Ano daw ba? Kailangan mo ng abogado. Dahil I assume na ikaw ay gustong makarecover at nasa pareho kayong posisyon. No? Unang-una kasi, kung halimbawa sinasabi mo na ikaw lang ang may-ari ng property, ikaw lang ang bumili. Ikaw, paano ka nagbayad via check? No? If you paid via checks, syempre, magre-reflect dyan yung purchase price na nakalagay sa kontrata at saka yung amount na nabawas doon sa account mo. No? Yung pwede kang manghingi ng certification sa bangko na ito. Kasi usually, di ba, pag medyo malaki ang amount, kailangan mo i-justify yung transfer dahil baka ma-question sa AMLA o Anti-Money Laundering Council. So meron niyang documentation na isinasubmit sa bangko. At the same time, magagamit mo rin yung release ng pera o yung pagkakabawas ng pera doon sa account mo. So patunay na ikaw lang talaga ang bumili ng property. That is assuming of course hindi kayo nag-live-in dahil kapag nag-live-in kayo at kayo ay bumili ng property for our future, medyo may question yan. But halimbawang hindi kayo nag-live-in at ikaw lang ang bumili ng property at wala ka namang intensyon na iyo na din ito, ang iyo ay akin at ang akin ay iyo, wala kayo sa ganung intensyon o kung meron man, gusto nyong lumalabas na dinonate nyo sa kanya, but then again, kapag ka umabot ng 5,000, di ba kailangan pag may donasyon, special, at saka lalo na kapag ka real property, kailangan na ito ay nasusulat mula sa donor papunta sa donee, at so pwede ninyong i-allege hindi ko naman po dinonate sa kanya, wala pong valid donation, ako lang po talaga ang gumastos dyan. So yan po, pwede kayo dyan magsimula. But of course, pinaka-importante po, mag-coordinate kayo sa lawyer na pinagkakatiwalaan ninyo. Earlier meron akong ka-meeting na lawyer din, but he's a practicing lawyer in New York. Nag-engage siya ng lawyer para sa property nila na tinatransfer sa anak niya. Ang kini-question niya, parang naguyo siya. Bakit kanyo? Kasi para daw hindi alam ng abogado ang gagawin, no? Dahil nagtataka siya, bakit ganito ang ginawa ng lawyer? So, you better check din po kung totoo yung nakakausap ninyo. Kasi marami po ngayon ang nagpapanggap na mga abogado, no? In the same way na nagpapanggap na kung sino-sino. So, maraming scammers. So, pwede po kayo mag-double check sa role of attorney. Usapang Legal. We have some more questions. Si Christina T. Centeno, sabi niya, Attorney, paano po kung namatay ang asawa pero ang property nakapangalan sa kapatid? May habol po ba ang ibang kapatid at asawa? Wala po silang anak at patay na din ang mga magulang. Ito po ba ay sinasabi niyo ipinangalan lang sa isang kapatid at wala naman pong intensyon na ibigay talaga sa kanya? No? Hindi ang intensyon is pahawakan lang pag maging silbing caretaker, but then again the title was transferred. No? Last week po tinalakay po natin yung tungkol sa trust, yung implied trust at constructive trust. Pwede po ninyong balikan. Kapag ka po nagbuo ng trust, ibig sabihin may property si Norman Moraga pero ipinangalan muna sa akin, no? May obligasyon po ako na ibalik ito kay Norman Moraga. So, ganung sitwasyon. No, kailangan po ninyong patunayan, no, na meron ngang trust, no? Meron ngang nabuong trust sa pagitan ng inyong asawa at ng kanyang mga kapatid o ng kanyang kapatid kung kanino ipinangalan yung property. Yun po ang mahalaga. Usapang Legal. Meron pa pong mga questions, kaya lang parang may question pa ba RHTV? Wala na. Tingnan natin. Paano po kung buhay pa yung pinaka-owner at patay na po yung naka-married to? Buhay pa yung pinaka-owner at patay na yung naka-married to, no? Ito po, no, hindi po ibig sabihin na married to ay ibig sabihin conjugal na. It doesn't necessarily follow. Kasi yung married to is just kumbaga description lang ng status ng may-ari. So still kailangan pong identify, is it an exclusive property or is it a conjugal property? Kung ito po
ay conjugal property, kailangan pong isettle ang estate. Kung ito naman po exclusive property din, it has no bearing, hindi kailangan ng settlement of estate habang buhay pa yung totoong may-ari. Ayan. Usapang Legal. Pasensya na po kayo, Nathan Villanueva, pwede po ninyong i-message ako sa aking page at yung iba pa pong may mga questions dyan, pwede po ninyong ipadala at syempre pwede po natin yung talayakayin dito. Yung pong mga nagtatanong dahil nakikita rin po sa YouTube ang ating page, ang ating discussion and later on sa separate na page, pwede po ninyong i-replay. Hindi po ako doon sumasagot, dito ko po sinasagot. Kinukuha ko lang po yung mga questions ng ating mga listeners para sagutin dito sa ere. Pero yung sa YouTube po, hindi po ako sumasagot doon. Wala po akong control doon sa page na yon. But tinatalakay ko po dito sa ere. So dito po ninyo pakikinggan. Anyway, nakasama ko po sa kabilang side, Norman Moraga and of course mga taga DZRH TV. Ako po ang panyera ng bayan. Magsama-sama po ulit tayo on Tuesday, same time, same station, same social media platforms. Ako po ang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang gabi and happy weekend! Alamin ang mga